niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa, na magpamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di magbukas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Tunay nga na ang pagliligtas ng Panginoon ay ganap. Tunay nga na ang pagliligtas ng Panginoon ay dapat natin ikagalang, sapagkat ito nagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating buhay. Kaya kahit anumang dumating na pandemic, sakit o kahirapan, mananatili ang pangako ng Panginoon na meron tayong buhay na pag-asa na nasa Jesus. At ngayong umaga ito, karapat-dapat lamang na alalahanin natin at purihin ang Panginoon at bigyan ng pasasalamat sa lahat ng kanyang ginawa. Kaya tayo po isama-sama magpupuri sa Kanya. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa buhay na pinagkaloob mo sa atin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat may buhay na pag-asa kami na aming masasandalan, Panginoon, sa panahon ng mga pagsubok at sa panahon, Panginoon, ng pag-aalala. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat, Panginoon, sapagkat maaari kami magsamba, maaari po kami magpuri kahit nasaan kami, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyong pangalan. Lahat ng ito ay binabalik namin at tinataas namin sa pangalan ni Jesus na buhay. Sa ngayon kasama-sama namin, Panginoon. Naway mataas ka sa aming pag-aawitan, naway mataas ka sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Awitin po natin ang mga papuring awit para sa kanyang pangalan. Ating ipagdiwang ang kanyang muling pagkabuhay.
bayan ka. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang, pinagdiriwang ka. Sa biyaya ng iyong kahabagan, pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa Diyos. Pinagdiriwang ka na.
Pagbabatid namin, Panginoon, ay kayo kasama namin sa bawat yugto ng aming buhay. Panginoon, nagagawa namin magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng kagalakan sa kabila ng lahat ng ito. Dahil sa katunayan na ikaw ay buhay at patuloy na nakakasama namin. Lord, panalangin nga po namin na ang mga awitin nito, Panginoon, ay maging pagpupuri na sa salamat sa iyo, Panginoon.
tayo sa ating sama-sama pag-awit ng ating himno. At hayagin ko munang basahin ko yung 1 Corinthians 15:54 hanggang 57. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay, o kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibok? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tema po ng ating aawitin sa ating hymnals po ay ukol po doon sa tagumpay na natatamo natin sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Ang pamagat po ay Victory in Jesus. Atin po awitin. Old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His clothing, all His precious blood's unfolding. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and brought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is through Him. He launched me to victory beneath His cleansing blood. I heard about His healing, all His cleansing power revealing, how He made a lame to walk again, and caused the blind to see. And then a bride, dear Jesus, covered Him with broken spirit. I then obeyed His blessed command and gained the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and brought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is through Him. He launched me to victory beneath the cleansing blood. I heard about the mansion He has built for me in glory, and I heard about the street of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the whole redemption story. Oh, when some sweet day I'll sing up, there's all of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and brought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is through Him. He launched me to victory beneath the cleansing blood. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is through Him. He launched me to victory beneath the cleansing blood. He launched me to victory beneath the
let's sing glad. Sa gusto ang papuri. Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Dito'y umaga kung saan tayo'y mag-aaral, magdidilay ng implikasyon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Ito rin po yung hudyat ng pagtatapos ng ating mahal na araw. Yung pinakamuling yung tungo noon ay yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus sa kanyang kamatayan. Pero sa umaga po ito, ang ating pag-uusapan is we move forward with our living hope. Ito po yung pag-aaral at pagdinilay-dilay sa buhay po ng dalawang tao na naglalakad po doon sa daanan ng Imos at sinamahan po sila ng ating Panginoong Yesus. Sa ating po pagpapatuloy, alam po itong nagdaang buwan ay isang very challenging naman for us. Hindi lang po sa akin, hindi sa iyo rin po. Hindi lang din po sa ating bansa, pero doon sa pandaigdigan po usapin dahil po sa pangyayari ng COVID-19. We experience different emotion. Yung iba na stress, however, yung iba naman po ay adjusted na doon sa new normal. Pero isang tanging nakita natin, this moment for us is unprecedented. Ibig sabihin, parang wala akong pagkakataon na may parehas pa. At least sa ating buhay na nagkaganito. Siguro yung bagyo, nararanasan natin, pero awik, nakakasimula tayo ng panibago. Pero itong pagkakataon po na ito, halos mag-iisang buwan na, and we're all locked down sa ating mga bahay. Yung typical routine natin ay nahinto. And this is a very different and very challenging times for all of us. Hindi lang po sa ating bansa, pero pagkabuuan o pandaigdigan po mas peto. Marahil sa atin ang iba't ibang experience natin ay tatlong bagay. Pwede natin i-classify yung experience natin na naranasan natin yung uncertainty ng ating hinaharap. Kung papansinin niyo po, April 14 or April 13, magtatapos yung umpisa yung dami po ng ECQ. Pero kung papansin natin, after this last week ay in-extend na ito hanggang katapusan. Some of you ay nakahanda na baka ma-extend ito by April or hanggang katapusan, o yung iba sa inyo ay talaga nagpe-pray tayo na hanggang April 13 lamang po. And then, it was a move hanggang April 30. At tapos ngayon, at least nakahanda naman tayo kasi we're praying na hanggang katapusan na lamang po yung ECQ. But then, hanggang pagdating po ng katapusan, we never know what's coming. Ibig sabihin, it brings us to face the uncertainty of our times or our future. Yun po yung ating naranasan, yung uncertainty. Another one na ating nararanasan niya is the disorientation, yung pagkagulumihanan ng ating loob, kalooban at isip. For example, isang disorientation na naranasan natin is, we thought, bago COVID-19, we are in control. Some of us have plans para dito sa long weekend, dito Holy Week, or some of us have plans for this summer. But suddenly, bigla nagkaroon ng COVID-19, lahat ng plans natin, bigla nahinto. And we're disoriented. Akala natin we're in control of our lives, pero nakita natin sa isang iglang, merong larger events ng buhay na nakaka-apekto sa ating buhay. And then we become disoriented. Minsan, kasama sa disorientation, na yung akala natin importante. Ngayon, halos lahat ng mall, wala. Yung akala natin importante kasama na ng ating buhay, yung pag-mall, pagkain sa labas, suddenly, pwede pala tayo sa buhay na walang gano'n. Suddenly, there's the disorientation o sinasabi natin pagkagulumihanan ng ating puso at isip. And then, the last, pare-pare sa experience, our hope shaken. Sabihin na uga yung ating, kumbaga, kinatitirikan kung saan man natin sinasandal yung pag-asa natin. Kung sinasandal natin yung pag-asa natin sa pera, mapapansin natin sa ganitong pagkakataon, mauuga tayo, di ba? Kaya ba talaga, kumbaga, yung pera ba natin ay sapat o kaya tayong iligtas para hindi tayo magkaroon ng karamdaman? Wala tayong assurance. Our hope is being shaken. Kahit nasa kapangyarihan, kahit nanonood ka sa faith, our hope is being shaken. Hindi natin alam kung saan natin i-ground yung ating sarili. O yung inaakala natin, pwede natin sandalan ng ating pag-asa sa mga pagkakataon na ito ay nauugat. Tatlong experience siya. Uncertainty, we feel the uncertainty of the future. We feel disoriented because of our experience. And our hope was being shaken at this very moment.
Isang description na pwede natin ilarawan din ay para tayo nakahanglahan. We're waiting kung anong pwedeng mangyari sa mga pagkakataon na to. Ngayon, sa ating pagninilay sa umaga po ito about the resurrection of our Christ, ang tanong natin ay ganito po, how we will face this kind of challenges in our life sa liwanag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. As we face this pandemic, at yung dala nitong uncertainty, yung dala nitong disorientation, at yung hapon at yung dala nito sa ating pag-asa, sa liwanag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus, paano natin ito haharapin? Yung ating message sentence po sa umaga ito, para ito yung inyong matandaan sa buong umaga ito. Dahil ang Diyos natin ay buhay, tayo ay may pag-asa sa ating buhay. Yan po yung ating message sentence. Dahil ang Diyos natin ay buhay, tayo ay may pag-asa sa ating buhay. Ngayon, babalik tayo sa salita ng Diyos, huhugot tayo ng karunungan na nagmumula sa Kanya para maging gabay natin as we face these challenges na hinaharap natin sa mga pagkakataon na ito. And I found out, kung papansinin niyo po ito mga disipulo sa Road of Emmaus, nagulat ako that they have same experience like us. Kung papansinin niyo po, they are facing the question of uncertain future. Another one, they are facing the challenge of their hope, and they are facing the disorientation o pagkagulumihanan. Ilagay po natin sa konteksto po muna natin, ilagay natin tayo at sarili sa konteksto po nila. Tayo po, pag nagninilay-nilay tayo sa buhay ng ating Panginoong Jesus, alam natin, nung namatay siya sa Krus ng Kalbaryo, after 3 days, nabuhay siya muli. Pero sila po na dumadaan sa yugtong na yun, at the present moment, nung namatay ang ating Panginoong Jesus, hindi nila alam agad kung anong kakaharapin nila sa kinabukasan. Ibig sabihin, there are time, nung nakita nilang namatay ang ating Panginoong Jesus, doon sa Krus ng Kalbaryo, for them, it is an unexpected turn of event. Kasi pagpasok po nila sa Jerusalem, ang saya-saya nila, nagpupuri yung mga tao, purihin ang Diyos. Pero after ilang days lang, yung mga tao nagpupuri sa Panginoon, ang sinisigaw na, itapo si Jesus. So, kung titignan nyo lamang po at ilalagay natin yung ating sarili sa kanilang mga kalagayan para mahihimagaan tayo, mahuhuga tayo sa ganitong mga sitwasyon. At kung papansinin natin, pagpasok nila sa Jerusalem, ang taas ng hope nila doon kay Jesus na gagawin na ni Jesus, yung yung pag-asa ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. And then suddenly, pagpasok nila sa Jerusalem, pinako ang ating Panginoong Jesus. At siya po ay nalibig. Kung ilalagay natin yung ating sarili sa kanila, ang unang tanong nila is, what's next? Nilagay natin yung aming sarili pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Ngayong namatay siya, ano ang gagawin natin? Their future seems to be uncertain. Another one is their hope shaken. Na-challenge yung kanilang pag-asa. Yung pag-asa nila na magliligtas sa kanila si Jesus, nung namatay si Jesus, parang ang tanong nila, ito na yung pag-asa natin. Kaso biglaan namatay si Jesus. Your hope was being challenged. Your hope was being shaken at that time. And then the disorientation, yung akala nila si Jesus na, at that time, sabihin, ilagay mo na natin yung ating sarili sa kanila. Nung namatay si Jesus, biglang hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Kung tayo yung mga disipulo, after 3 years na in-invest namin yung aming sarili, following Jesus, hearing His teaching, biglang namatay siya, saan kami magsisimula? There was a disorientation. At kung titignan natin, doon sa tatlong yun, pare-parehas tayo. Sila rin po ay nagkaroon ng hamon sa kanilang hinaharap. Their future seems to be very uncertain. Yung kanilang pag-asa ay nahamon o nauga, at yung kanilang kalooban at isip ay nagulumihanan. From that point, titignan natin, ano yung epekto ng pag-asa nang makita nila si Jesus muling nabuhay sa kanilang pag-asa at sa kanilang pananampalataya. Doon natin titignan yung ating kwento sa umaga po ito. Kaya gusto kong balikan lamang natin yung Road to Emmaus o yung story, The Road of Emmaus. Yung una po, meron pong dalawang disipulo po dyan na mula sa Jerusalem papuntang Emmaus. Ano mapasin niyo po yung tema po doon is their eyes was closed. Ibig sabihin, natatakpan ang kanilang mga mata and their hope died.
May dalawang disipulo galing Jerusalem, pabalik po sila sa Imos dahil sa Jerusalem sila nag-celebrate ng Pascua. Pauwi sila at mapapansin niyo po doon, hindi nila napansin, sinamahan sila ni Jesus sa daan. Right? Lumapit si Jesus sa kanila. Ngunit, hindi nila nakilala. Sabi nyo sa verses 13 to 16 ng chapter 24 ng Luke, dahil ang kanilang mata ay natakpan. Nung lumapit si Jesus sa kanila, hindi nila napansin. At nag-uusap sila sa pangyayari noong nasa Jerusalem sila. At yun po yung pagkapako ng ating Panginoong Jesus, yung kamatayan po niya. Yun yung pinag-uusapan nila. At dahil nag-uusap sila sa mga nangyari, sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, at biglang sinamahan sila ng ating Panginoon sa paglalakad po nila. Pero hindi nila nakilala dahil ang kanilang mata ay natatakpan. Yan yung tema. Eyes were closed, and yung hope nila naman yung po dyan na parang unti-unti nawawala at nauuga. Yung ikalawang parte naman po ng stories na discussing the questions, the death and sorrow. Dinidiscuss nila sa isa't isa yung mga nangyari sa Jerusalem, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus. At tinanong sila ni Jesus, ano ba pinag-uusapan ninyo? Yan yung unang tanong eh. Sabi ni Cleopas, ikaw lang ata hindi nakakaalam, kapatid, ang mga nangyari sa Jerusalem. Mga kapatid, pag sila po ay nagpapako ng isang tao at ng time, ginagawa po ito hindi sa pribadong mga lugar. Ginagawa po ito sa publikong lugar para ipakita yung mga pinapako as warning sa gustong mag-rebel sa Roman Empire na ito ang kakahinatnan ninyo. So, ibig sabihin, yung nangyari kay Jesus is not in private, hindi siya nangyari sa private. No, pero ito yung ginanap sa public, in the eyes of the public, sa harap ng madlang people. Kaya ang tanong ni Cleopas kay Jesus, ikaw lang ata hindi nakakaalam ng mga pangyayari sa Jerusalem. At patuloy silang tinanong ng ating Panginoong Jesus, ano ba yung nangyari na yun? Yun yung tanong niya. Nakita natin that Jesus is engaging. Ibig sabihin, nakikipag-usap si Jesus sa kanila through storytelling. Ano nangyari? Anong pinag-uusapan ninyo? At sa puntong ito, ang tanong ni Jesus sa kanila ay yung engagement o pagbubukas ng kanilang kalooban. Anong nangyari? Ano bang pinag-uusapan ninyo habang kayo ay naglalakad? At maganda pong bigyan din dyan yung paglalarawan ni Lucas nung kanilang nararamdaman. Sabi po ni Lucas doon ay sila ay, pansinin niyo po doon sa verses 17, 19a, sila ay nalulungkot o nalulumbay. Habang pabalik po sila sa Imos, sa kanilang bahay o mga tahanan, sila po ay punong-puno ng kalungkutan sa kanilang puso. So yung pangalawang aspeto po dyan is the engagement of the questions, the death of Jesus, at yung sorrow na dala nito sa kanila. At yung pinaka-gitna po ng kwento is their conversation. Pinakita po doon sa verses 19b to verse 27, yung interpretation po nila ng events. So, ibig sabihin, kamatayan ng ating Panginoong Jesus, paano ini-interpret o paano nakita ito ng dalawang disipulo at paano ito ini-interpret ni Jesus. So, kung tinitan niyo po dyan, ang description ng dalawang disipulo ay makikita niyo po doon sa kanilang paghahayag of their point of view doon sa event. Sabi po nung dalawang disipulo ay ganito po, si Jesus ay isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harapan ng tao at Diyos. Ganun nila describe si Jesus. Another one is, isinakdal siya ng aming mga pinuno at siya ipinako sa krus. Describe nung dalawang disipulo yung picture ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. At gusto kong tignan natin mo dito ay ganito. So sa gitna ng parte ng pag-aaral natin sa verses 17 to 19a, pinakita ko doon yung conversation or interpretation ng dalawang disipulo at ni Jesus doon sa event na nangyari sa Jerusalem, doon nga po sa kamatayan ng ating Panginoon. So ito yung description ng dalawang disipulo. Una, si Jesus ay isang propeta, makapangyarihan sa gawa at salita sa harapan ng tao at Diyos. Ganun niya describe yung buhay ni Jesus. Ikalawang parte doon sa point of view ng dalawang disipulo ay isinakdal siya ng aming mga pinuno at siya ay ipinako sa krus. Mapapansin niyo po, describe ng dalawang disipulo yung event, yung
pagkakilala nila kay Jesus at yung event ng kanyang kamatayan. At isa pang describe po nila dito, ano yung kanilang saloobin. Sabi po doon sa verse 17, verses 19b to 27, sabi po doon, siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. So, describe ng dalawang disipulo kung ano yung kanilang saloobin. Si Jesus pa naman yung inaasahan namin, kaso nung namatay, yung inaasahan namin, kasama niya namatay, nawala na rin. At sabi po doong dalawang disipulo, at ikatatlong araw na ngayon, at yung may mga babaeng disipulo na nagpunta doon sa libingan at sinasabi nila, nawawala yung kanyang katawan o yung kanyang bangkay. Nakita natin dito yung perspektibo ng dalawang disipulo, dalawang alagad ni Jesus. Sa kanilang pagkaka-interpret ng mga sitwasyon, sinasabi nila yung pag-asa namin ng paglaya, namatay. Tapos ngayon, nawawala pa. So their hope was crushed, their future very uncertain, at disoriented sila o nagulumihanan sila sa mga pangyayari. The other half of verses 19b to 27, yun naman yung point of view kung paano describe ni Jesus. From his point of view, yung pangyayari. Kung mapapansin niyo po dyan, sabi ni Jesus, sinabi pa nga ni Jesus dito, mahina ata kayo, hindi niyo ba naintindihan itong mga pangyayari? Lahat ng mga binanggit ninyo, yung describe ng dalawang disipulo, ay binanggit din yan ng mga propeta, the nature of the suffering Messiah. So, ibig sabihin lang po dito, pinapakita that the death of Jesus is not the final, o death doesn't have the final say. Pero sinasabi ni Jesus, ay binanggit na yan ng mga propeta, na kailangan magtiis lahat ng Messiah, kailangan tiisin lahat ng mga paghihirap bago siya pumasok sa kalwalhatian, death as a way of glory. At kung papansinin niyo pa ho dyan, sinabi rin na in-explain ito ni Jesus from the writings of Moses to the writings of the prophets. So, ibig sabihin, ini-explain ni Jesus na itong inaakala yung kawalan ng pag-asa ninyo dahil namatay, ito pala talaga ay fulfillment ng inyong pag-asa. Pinapakita dito lagi na si Jesus pa rin at may final say ng event na iyon. Para kay Jesus, itong mga tagpong nangyari sa kanyang buhay ay kaganapan ng plano ng Diyos sa pagliligtas sa tao. Yung pagpasok niya sa hirap at muling pagkabuhay sa kaluwalhatian. So yung kanilang perspektibo, sa perspektibo ko ng mga alagad, yung aking pag-asa ay nawala na. Was-shattered. Against sa perspektibo ni Jesus, yung kamatayan is for the fulfillment of your hope. Tignan po natin yung ika-apat na yung tuko doon na yung pinatuloy si Jesus sa tahanan nila. Yung custom po at that time is a very hospitable custom. Kung papansinin niyo po doon sa verses 28 to 32, na si Jesus na lalagpas. Parang sa Pilipino lang yan, di ba? Yung inaya siya na tumuloy muna. Parang sa Pilipino, siguro pumakpa si Jesus na parang lalagpas. Di ba pag may inaya kayo sa, uy, kain ka muna, ay hindi, busog ako. Parang ganun lang po. At dito naman, pumakpa si Jesus na parang lalagpas. At alam mo dalawang disipulo, pag nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay sa dating hapon o yung hapon na oras, meron siyang possibility na mapahamak. So, inanyayahan siya na mag-stay sa kanilang tahanan ng dalawang disipulo. Kung mapapansin mo po dyan, pagpasok po nila doon sa kanilang tahanan, verses 28 to 32, sila po ay the breaking of the bread, sila po ay kumain ng tinapay, ito yung pinaghati-hati ng ating Panginoong Jesus at nagpasalamat po ang ating Panginoong Jesus. This is the symbol of communion. At noong pinaghati-hati yun at ibinigay sa kanila, sabi po doon ng talata, nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Noong sila'y naglalakad, pansinin niyo po, sabi doon, natakpan ang kanilang paningin kaya hindi nila nakilala si Jesus. Pero kung papansinin niyo po dito sa yugtong ito, as Jesus break the bread at binigay sa kanila, nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila. Eyes, the opening of the eyes. At kung papansinin nyo rin po doon, binanggit yung talata, binanggit nyo
na-realize nila yung pinag-uusapan nila sa daan. Sa English po, sabi doon, as He explained to us the Scripture, our hearts were ablaze. Sabi ng dalawang disipulo, kaya pala ganun yung ating nararamdaman habang tayo nag-uusap o habang ini-explain na sa atin yung salita. Kung papansin niyo po dyan, meron tatlong tema po dyan, the bread, the breaking of the bread, God, the opening of the eyes, na unawaan, nakita nila si Jesus, nakilala, and then the hearts ablaze. As they remember the conversation, their hearts were ablaze. Ibig sabihin, iba yung kanilang naramdaman. At kung papansin niyo po yung pinakahuling yugto, pagbalik sa Jerusalem, sabi ko kayo, dito ay papunta sila sa Imos from Jerusalem. Ito naman, nung na-realize nilang kasama nila si Jesus, agaran po silang tumindig at bumalik sa Jerusalem. Dahil alam po nila na yung mga disipulong nasa Jerusalem, parehas ng kalalagayan nila. Kakapakapa sila sa Jerusalem, nagulumihan na, their future was uncertain, and their hope was being shaken. Pero kung naganap sa kanilang buhay, nakita nila si Jesus. Alam nila na ito rin yung mensahe magbibigay ng pag-asa sa mga kasama nila nasa Jerusalem. At that time, kung papansinin niyo po yung oras, nung naunawaan nila, agaran silang tumindig at bumalik po sa Jerusalem. Kung papansinin niyo po yung papunta sila sa Imos na ang kanilang puso ay mabigat o puno ng lungkot. Pero pabalik po sila sa Jerusalem na ang puso nila ay nagagalak dahil sa mensahe nito. We have seen the Lord. Nakita namin ang Diyos. Ngayon po mga kapatid, ito po yung kwentong dinaanan nila sa road of Imos. Sa umaga po ito, kung maniwala kayo sa hindi, yun po yung intro pa lamang kung sa reflection natin. Okay? Nandyan pa rin po ba kayo? O na-disorient kayo o nagulumihanan kayo? Ngayon, kagaya po nila, sabi ko sa inyo, kung makaharap din tayo ng uncertain na future, our hope, para sa mga pagkakataon ito ay nauuga o maaaring dumadaan tayo sa disorientation. Anong makikita natin sa kwentong ito na pwede nating dalhin sa ating pagharap ng ating sitwasyon ngayon? Una po, it's the engagement to God's living word. Napakalaking bagay po as we move forward with our living hope, we engage to God's living word. Mapapansin niyo po sa kwento, habang sila may nag-uusap, ibinalik po sila ni Jesus sa salita ng Diyos. Sabi po doon, ini-explain ni Jesus sa kanila from the writings of Moses to the writings of the prophets na itong mga pangyayari ito is the fulfillment of their hope. Ibig sabihin, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, kumbaga, pag yung uncertainty na kanilang hinaharap at yung disorientation, binalik sila ni Jesus sa salita ng Diyos. Mga kapatid, sa ating pagharap po ng mga ganitong bagay, babalik tayo at paghahawakan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Tinatatag natin yung ating sarili sa kanyang mga pangako. Hinahayaan natin na yung purpose ng Panginoon ang umubog sa ating buhay at lumalakad po tayo sa kalooban niya. Ang unang pong implikasyon po niya na ganito, we let our lives or our life be shaped by the purposes, the promises, the character, and the integrity of our God seen in the life of Christ. Yun po yung unang implikasyon ng engagement sa salita ng Diyos. Nagpapatuloy tayo na nakatatag sa salita ng Diyos, sa purposes ng Panginoon, sa integrity ng ating Panginoon na nakikita natin sa buhay ng ating Panginoon Jesus. We follow Christ as our Lord. Ikalawang implication po niyan is the picture of the Paschal mystery or Paschal spirituality. Ano pong ibig sabihin noon? Pinakita ng mga talata yung tema po na life comes from death. Sinabi po ni Jesus na kailangan mag-suffer ng Messiah. Yeah, kailangan niya mag-suffer to enter the glory. That this death will bring life. Meaning, sa ating din po, sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesus bilang mga mananampalataya, the death in us, ito ba po ay sacrifices that we do or the service in behalf of our God and others will bring life. O yung mga sacrifice na yun ay gagamitin ng Diyos para magbigay daan sa buhay. Ngayon, ilagay mo natin sa konteksto na ating kinaranasan o kumbaga nararanasan ngayon, parang kung ganito yan.
Si Jesus, namatay po siya, at yung kanyang kamatayan nagbigay daan sa kanyang muling pagkabuhay. Wala pong muling pagkabuhay kung hindi siya namatay. Yun po yung ugnayan. Ang picture ng Paschal Mysteries, the death brings life. Yun po yung kanyang picture. Ilagay po natin sa konteksto natin ngayon, parang ganito yung sa health worker, di ba? Yung mga frontliner natin, sinasakripisyo nila yung buhay nila doon sa mga pasyente o yung umaharap po sila sa mga tao sa kanilang work. Sinasakripisyo nila yung kanilang sarili, mga doktor, mga nurses, mga personnel, yung mga nasa frontline natin. Knowing those sacrifices, sa likod ng mga sacrifices na yun, life is being shaped on the other side, doon sa buhay naman ng pasyente. Yun yung picture ng Paschal Mystery, na yung sacrifices in our part ay ginagamit ng Diyos para magbigay buhay sa ibang tao. Isa rin pa ang pinupunto dito that every act of service, every act of following Jesus' way to the cross will involve sacrifice in our part. Ibig sabihin, we must step out of our fear and self-preservation to really walk in the path of Jesus, the path of the cross. At ang assurance sa atin is the mystery of the Paschal, na yung death in us will bring life to other people. Naalala ko habang ito yung pinaginilayan, meron po isa tayo, inaabot doon sa Tower Bill, na si tatay, itago na lang natin siya sa pangalan ng tatay. Okay? Noong siya po'y lumipat po doon sa TCC, kami po'y naging magkaibigan. Nagkakaituhan kami, paano siya napunta ko dito sa Bulacan kasi hindi naman talaga siya taga dito. And then, alam ko rin po yung buhay niya na yung kanyang trabaho. Pag wala siyang trabaho, wala rin po siyang kikitain. And through that project, Adapt a Family, nakasama po siya doon. At lagi namin sinasabi, noong kami ay nagbabahagi, noong tayo po ay nagbabahagi ng Adapt a Family, lagi namin sinasabi doon sa pinagbibigyan na ito po ay simbolo na ang Diyos ay nakikinig po sa inyong mga panalangin at nagpapalasakit. Gumamit siya ng tao para maging daluyan itong mga pagpapalang ito. Yun po yung aming sinasabi. At alam niyo ba, noong inabot po namin iyon kay tatay, yung kaunting pang-alalay po natin para sa kanya, alam niyo po, bakas sa kanyang mata yung saya. Na halos, alam niyo po, kung wala lang social distancing, baka nag-atap kami doon sa tindi ng saya na meron po sa kanyang mga mata. Ano po ito dito? Yung sa atin, yung ibig sabihin, yung sponsor mo natin kaperahan, para sa atin, it's really illegal sacrifice. Pwede kasi natin magamit yun sa ibang bagay eh. But we sacrifice, and this is a form of death that brings life to other people. Yun yung picture ng Paschal Mystery. At nakikita natin dito that every obedience that we do in the name of Christ, every service sa ibang tao, para sa ating Panginoon ay ginagamit ng Diyos. It takes sacrifice sa atin, pero ginagamit siya ng Diyos para magbigay buhay o mag-fulfill yung will ng Panginoon sa buhay ng taong iyon. Death in us brings life to other people. Then the third is this, sumasamba tayo sa Diyos na mapagtagumpay. Isang bagay pa nais natin ipunto po dito, na binanggit po natin dun sa ating prayer meeting last Wednesday, na yung sinasamba nating Diyos ay Diyos na mapagtagumpay. Yan yung paglalarawan ni Jesus doon sa dalawang disipulo, habang po sila ay naglalakad. Akala ng dalawa, na yung kanilang pag-asa ay talagang nadurog na doon sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Pero binanggit ang ating Panginoong Jesus sa kanila, na through His death, is a way of fulfilling the hope na kanilang kumbaga yung kanilang pag-asa sa kanilang puso ng pagliligtas ng Diyos, yun po yung daan. Isang bagay na pinupunto po natin dito is that yung Diyos na sinasamba natin ay Diyos na mapagtagumpay. At dahil yung sinasamba natin Diyos ay mapagtagumpay, tayo rin po ay binibigyan niya na pagtatagumpay dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. So, kapatid, as we face the uncertainty, the disorientation, and the challenge sa ating pag-asa dahil dito sa ating hinaharap na hamon, ang unang bagay, we engage ourselves and our community to go back and grab at itatag yung aming sarili sa salita ng Diyos
na ating napangahawakan sa ating pagpapatuloy. Ikalawang bagay is the holding on to God's living presence. Para tayo makapagpatuloy sa ating pananampalataya at sa gitna ng hamon muna ito, napakahalaga noong presensya ng Diyos sa atin. Yun po yung ating pangahawakan, yung pakikipisa ng banal na spirito sa ating buhay. Makikita natin sa dalawang disipulo po na to, nung sila'y nagbalik, dala nila yung mensahe ng pag-asa. At yung mensahe po yun ay ganito, nakita namin si Jesus. Naranasan nila yung presensya ng Diyos habang sila po ay nasa daan, habang sila po ay nag-uusap, at doon sa kanilang kaunawaan o pagkakilala na si Jesus pala yung kanilang kasama. Holding on to God's abiding presence. Kaya napakahalaga mga kapatid na doon natin iaangkala yung ating sarili sa Diyos at yung kanyang presensya na nananatili sa ating buhay sa gitna ng pagkagulumihanan or disorientation, sa gitna ng uncertainty na walang matiyakan, at sa gitna ng hamon ng pag-asa natin. Malaking bagay po dito is, hindi natin ilalagay yung ating pag-asa doon sa ating sitwasyon o emosyon kasi pabago-bago po iyon. Hindi natin alam, pagaya po ng ating naranasan, sino ba mag-aakala na pagdating mo, ito ay second quarter pa lamang po ng taong ito, na darating at kakaharap po tayo ng ganito. Kung doon sa sitwasyon natin isasandal yung ating sarili, mahihirapan tayo patuloy kasi pabago-bago po yun. Another one, isasandal natin yung ating sarili, hindi lang sa positibong pag-iisip. Ang pagharap mo sa problema ay hindi lang po usapin lang basta positibo ka mag-isip eh. Pero mahalagang alam mo kung sino yung sasandalan mo at kanino mo itatatag yung sarili. At yun ay napakahalaga na alam natin kung kanino. Mga kapatid, sa ating paninilay-nilay, mahalagang nakasandal po tayo sa ating Panginoon. Another one ay hindi lang po doon sa ating perspektibo. Kasi yung perspektibo natin at given point, minsan hindi po yun ganap. Kaya pag binagay natin yung ating pag-asa doon lang sa perspektibo natin, pag nagulumihan na tayo, na-disorient tayo, nahihirapan tayo magpatuloy. Kaya napapansinin po natin yung dalawang disipulo, ang perspektibo nila, wala na silang pag-asa kasi namatay ang ating Panginoong Jesus. Kasi sinandal nila yung kanilang sarili. Doon lamang po sa perspektibo nila. Sa atin po, sa pagninilay natin sa umagang ito, napakalaking bagay at napakahalaga na iaangkulan natin. Isasandal natin yung ating sarili sa God's abiding presence in us, with us. Gusto ko rin kong tignan dito na the cross as a symbol of Christ's solidarity with us. Yung simbolo ng cross ay simbolo ng kaligtasan, pero simbolo rin ito ng pagtatagumpay. At ito yung simbolo na yung Diyos na makapangyarihan na lumikha nitong lahat o ng mundo ay Diyos na nakikipisan kasama natin. Yun ay ating napangalawakan. Ito yung kasama sa pagdidilay natin tuwing Pasko, yung mensahe ng pangalan ni Jesus na Emmanuel. God with us. Truly, God is a powerful God and God is in solidarity with us. Yun yung malaking bagay na ating pinanghahawakan as we continue with God's presence in us. Alam mo po, this week, ako po ay nagre-reflect sa mga pangyayari na itong nagkaabuan. And to be honest, nagpe-pray din ako sa ating Diyos na Lord, alam niyo po na yung ibig sabihin nito ng extended ECQ ay effect din po nito sa aking mga kababayan na yung arawan lang din po yung kita ay extended po yung marahil yung kanilang pag-aalala Panginoon. At ang aming panalangin, Panginoon, alam mo, hindi lingid sa inyong paningin yung mga pangyayari. Iba't iba rin po yung laman ng aking mga panalangin, kasama na yung panalangin para sa mga frontliner natin, at panalangin para sa ating bansa at yung ating kabuuang mundo. And then suddenly, sa aking pagninilay at pag-aaralin po ng salita ng Diyos, I've come up doon sa picture ni Jesus as a very good shepherd doon sa John 10:10. At Psalm 23, yun din ako dinala na aking pag-refleksyon or pag-inilay-nilay. Christ is the good shepherd. At kapag binabasa ko po yung mga talatang iyon, isang bagay ang napakalaking nagbigay sa akin ng comfort ay yung nandoon din sa Psalm 23 verse 4a.
Basahin ko po siya sa Tagalog at sa English, yung Tagalog po muna, sa Magandang Balita Biblia na version. Sabi po doon sa Psalm 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Napakagandang mga talata. Sa English po, basahin ko po sa ESV version. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. At yun po yung nagbigay ng lakas ng pag-asa rin po sa akin. At sinabi sa aking panalangin, Lord, dumadaan po kami ngayon sa isang libis na madilim. At alam po namin ang inyong pangako bilang mabuting pastol, kaagapay ka namin. Kasama-sama pa namin naglalakad sa libis na dilim na ito. Hindi po nabago yung sitwasyon, pero yung kalooban ko po, naranasan po, naramdaman yung comfort at pag-asa ng Diyos doon sa picture of Christ as a good shepherd. At yung talata, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because you are with me. Sabi yung God's presence, yun po yung ating pinangahawakan at pinatatag yung ating sarili. Ano po ang application natin dito sa holding on to God's living presence? Ang application po natin is we create open space in our life. Gusto kong pansinin po natin sa kwento, may pagtatakip ng kanilang mata, kaya hindi nila nakilala si Jesus. At may pagbubukas naman na kanilang mata, na sa gayon nakilala mo ng dalawang disipulo si Jesus. Ibig sabihin po noon, hindi dahil hindi nila napansin na si Jesus o hindi nila nakilala si Jesus. Diba, habang naglalakad po sila sa Imos, hindi nila nakikilala si Jesus. Nakilala lang nila si Jesus pagdating na po doon sa bahay. Nung nag-breaking of the bread na sila, sa kanila na kita o na nakita na si Jesus ay kasama-sama pa nila. Ibig po sabihin nito, hindi dahil hindi natin nakikita o nararanasan yung presensya ng Diyos, ay hindi natin kasama na ang Diyos sa mga pagkakataon iyon. Ibig sabihin lang noon ay hindi pa natin nakikita o hindi pa natin nanonotice yung pagkilos ng Diyos. Nasubukan niyo ho ba mag-ayos o maglimpit-limpit sa bahay nito ECQ? Di ba minsan yung pag naglimpit kayo nakita niyo, ay, meron pala akong ganito? Hindi dahil wala yung doon. Nandoon mo yun. Hindi lang natin nakikita because we're not attentive to that. Hindi dahil wala yung doon. Nandoon mo yun, hindi lang tayo attentive. O kaya hindi lang natin talaga hinahanap kasi hindi pa natin kailangan. Ganon din sa presensya ng Diyos. We need to create open space. Hindi dahil wala ang Diyos. Nang sa gayon, we become attentive to His movement sa buhay natin, sa kanyang mga salita at kung paano tayo hahangat at kikilos. Minsan kasi sa ating paglalakbay, hindi natin agaran makita yung pagkilos ng Diyos, di ba? Pero pansinin niyo po, pag nagbalik tanong po tayo sa ating buhay, bigla natin mauunawaan, ay, ganun pala yun, kaya pala ako napunta doon, ganun pala yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So, ang application po natin sa God's living word, we create space, open space for our life to be attentive to the movement of our God. Sa buhay mo natin, maganda pong samantalahin mo natin yan, pag-extended din po yung ECQ. Yung pagbibigay o pagbubukas ng ating buhay sa presensya po at pagtatag ng ating sarili sa presensya ng Diyos. Yung pinakaulit-ulit, yung pinaka-punto ko dito ay yung paraan nila ng pagpapatuloy. Nagpatuloy po sila ng magkakasama bilang community of faith. Mga kapatid, kanina pinunto natin yung presensya ng Diyos sa atin, makikipisan niya. Ngayon naman po pinupunto natin yung presensya ng Diyos sa isa't isa sa atin bilang community of faith. Ngayon natin na-appreciate, yung nami-miss natin yung isa't isa. Kasi hindi tayo nakikita Nakikita natin yung beauty at yung kahalagahan ng community of faith, lalo na po sa ganitong pagkakataon. So pagharap natin ng uncertainty ng panahon na ating kinakaharap, pagharap ng disorientation o hamon dito sa ating pag-asa, napakalaking bagay na alam mo, may kasama-sama ng komunidad na naglalakbay kasama mo, facing these challenges of life. Yung journey from Jerusalem to Imos ay isa rin pong paglalarawan ng ganito. Yung ating discipleship o ating pagsunod sa ating Panginoong Jesus is not a matter of arrival, nakapunta na tayo, but it's really a matter of ongoing journey. Mga kapatid, gusto kong ipunto yung ongoing journey. Ano bang meron sa journey? Ang meron po sa journey is that we never know what's next.
Sabi ko nga sa inyo, pagpasok ko ng second quarter ng taon na to, noong January, very hopeful po tayo. Hindi natin nakakalain na 2 buwan after January, by March, magkakaganito tayo. Sino ba magkakala? Hindi natin alam yung sunod. Sabihin, yan po ang picture ng journey. We walk step by step together. At ang picture po ng discipleship ni Jesus dito, it's not a matter of arrival na alam natin lahat. But it's really an ongoing journey with Jesus on the road of life and together with His community. Yung journey rin po na to allows us to share life together. We share our stories. Kung papansinin niyo po doon sa paglalakbay ng 2 disipulo kasama si Jesus, nagbahaginan sila ng kanilang mga kwento. Kasama din po doon pagbabahaginan ng mga tanong natin sa buhay. Diba? Kasama din po noon yung pagbabahagi ng ating doubts sa ating buhay. Point of views. We share our life to one another in the name of Jesus. Yun po yung nakita natin sa paglalakbay ng 2 alagad doon sa Imus. Diba? They were sharing life together. They were sharing their journey. Hindi po natin alam yung kakaharapin natin bukas. Pero isang comforting na fact na alam mo, hindi ka mag-isa lang maglalakbay. Kasama natin ang Diyos at kasama din natin yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kapatid sa ating pananampalataya. Yun po yung napakahalaga, kaya nagbibigay sa atin ito ng lakas sa pagpapatuloy. And lastly po dito, isang bagay na makikita natin is the storyline, hope. Mga kapatid, as we journey as community of faith, ang storyline natin at tinatakbo natin ending bilang mga mananampalataya ay ending na pag-asa. God is alive. Because of that truth, we have hope in our life. Mga kapatid, yun po yung ating sasandalan, pakahawakan, na ang Diyos ay buhay at tayo'y may pag-asa sa buhay. Kahit yung ating dinadaanan o karanasan ay dinidinay iyon. Kahit yung ating karanasan ay nire-reject po iyon. At kahit yung ating karanasan ay magbigay buda doon sa katotohanan iyon, nagpapatuloy po tayo na pinanahawakan iyon. Ang tanong ko sa aking sarili, ano ang kaibahan natin bilang mananampalataya sa pagharap nito, pagsubok na ito? Isang bagay na nakita kong kaibahan natin, ang kaibahan po natin ay sa ganitong mga sitwasyon at pagsubok natin na naranasan, ang ating pinanahawakang mensahe ay may Diyos na pumapatnubay, may Diyos na gumagabay, at may Diyos na may kontrol ng lahat ng sitwasyon natin. Yun yung ating kaibahan at yun yung storya na ating tinatakbo. Yun din po yung pinakamensahe, the core message of Christianity. Christ died and rose again on the 3rd day. Yun po yung pinaka-tinatatag natin ng ating sarili sa mensahe na pag-asa. Kaya kung papansinin niyo po yung 2 alagad, nung nakita nila si Jesus, kaharap po silang bumalik sa kanilang mga kapatid. Kasi alam nga ho nila na yung kanilang kapatid ay, mga kapatid ba, kasama mga mananampalataya, ay nandun din sa katibuan. At yung mensahe dala-dala po nila ay mensahe ito po. Nakita namin ang Panginoong Jesus. Verse 25, isinalaysay ng 2 disipulo ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus ng pinaghatian ng tinapay. They saw Christ. Yun yung mensahe nila. We have seen the Lord. He is alive. Mga kapatid, ano pong application po nito? Mga kapatid, bakit hindi natin palakasin ang loob ng isa't isa sa mensahe po yan? Na ang Diyos natin ay buhay at dahil po doon may pag-asa. Kung kayo po'y nalungkot sa inyong mga tahanan, bakit hindi natin i-declare yan sa ating mga tahanan? I-declare natin, mga mag-asawa, i-declare niyo po sa isa't isa. Sa inyong mga anak, i-declare niyo po sa inyong mga magkakapatid. Sa pagkakataon po na ito, tayo po'y tumigil, ba't hindi natin i-declare itong mensahe ito sa isa't isa? Bigyan ko po kayo ng pagkakataon dyan po sa tahanan, sa inyong mga tahanan, sa mga nanonood mo ngayon, banggitin natin ito, i-declare natin sa isa't isa. May pag-asa kasi ang Diyos natin ay buhay na Diyos. Banggitin po natin sa isa't isa, mga kapatid.
May pag-asa kasi ang Diyos natin ay buhay na Diyos. Let's declare it in our homes. Sa ating kasama sa nanonood ngayon, i-declare natin sa isa't isa, magandang marinig po natin yan sa isa't isa. And let's declare it in our homes. Ano ba nung kayo nanonood? Let's declare the word. May pag-asa kasi ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Yan po ang mensahe. Yan po yung storyline na tinatakbo natin. Yan din po yung mensahe ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. There is hope because our God is a living God. Tatlong bagay po kung paano nila hinarap yung hamon sa buhay. The engagement with God's living Word, holding on to God's living presence, and journeying together as a community of faith. Muli, ang tanong natin, paano nila hinarap ito? Facing the uncertainty of our future, the challenges of our hope, the disorientation of our times, mga kapatid. Paano natin ito haharapin at ano yung bago natin salita ng Diyos sa ating pagpapatuloy? Hinarap ito ng dalawang disipulo, mga disipulo dati, sa pagtatag ng kanilang sarili sa salita ng Diyos. Pananahan at paghawak doon sa presensya ng Diyos at sama-sama paglalakbay. As we end po, let's engage ourselves to God's living word. Let's hold to God's abiding presence and let's journey together as community of faith, declaring to one another and to the world the message of resurrection. There is hope because Christ rose again. He is our living God. Yan po ang mensahe sa atin ng Diyos sa umaga pong ito. At nais ko pong magwakas sa isang parte po ng awiting ating kinakanta tuwing sunrise service o yung ating pag-alala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang sinasabi sa kantang si Kristo'y buhay. Buhay ang Kristo aking pinaglilingkuran, kahit anong sabihin ng sangkatauhan. Pinig niyang maamot mapagpalang kamay, sa tuwinga'y malapit at kapisan. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso mo'y buhay. Magdiwang o Kristiyano, tinig mo'y ihayag, at purihin si Kristo na hari ng lahat. Siya'y tanging pag-asa ng nagsisihanap, wala na ng iba pang kasinlihan. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y, bakit ko alam? Sa puso ko, sa puso niyo, sa puso ng bawat isang naniniwala kay Kristo, ay buhay. Yan po ang mensahe ng Diyos sa atin sa umaga po ito. At sa pagharap po natin ng hamon ng ating panahon, harapin po nito, lagi ito, tangan ang pag-asa ng bumula sa ating Diyos. Sa Diyos na buhay. Isa pong mapagpalang umaga sa ating mga kapatid. Tayo po'y dumako sa pananalamin. Aming Diyos, alam niyo po ang aming pinagdadaanan. Nababatid niyo po yung aming mga puso, yung aming sitwasyon. Dumutulong po kami sa inyo ng may pananampalataya at nagpapasalamat sa katotohanan ng mensahe dahil sa inyong pagkabuhay, Jesus, merong pag-asa sa buhay. Yan po ang aming pinagpapasalamat, Panginoon, sa pagharap namin ng iba't ibang hamon, may pag-asa kasi ikaw po ay buhay. Salamat po, Diyos. Ito po'y magbigay ng kalakasan sa aming mga kapatid. Saan man siya naroon. Sa mga kapatid po namin naroon sa kanilang tahanan. Palakasin niyo at patatagin ang kanilang pananampalataya, ang kanilang kalooban. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, na dumadanas din po ng mga pagsubok sa mga pagkakataon ito. Sa buong mundo na kumakaharap po ng COVID, Panginoon, habang ng COVID-19. Ang dalangin po namin,
magliwanag ang pag-asang nagmumula sa inyo. Yan ang aming dalangin, Panginoon. Hindi man namin alam kung hanggang kailan po ito. Pero ang aming pinagtitiwalaan, Panginoon, tinatatag namin yung aming sarili sa pangako ninyo, sa inyong mga salita, sa presensya po ninyo, at pangako ninyo, lagi-lagi po namin kayong kasama. At doon sa katotohanan na kasama po natin yung komunidad ng mga mananampalataya, maglilingkod din po at sasama at talaga susunod sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon, ang ating dalangin sa pagkasumpong namin ng pag-asa na lumumula sa inyo. At kami po ang aming mga buhay ay magbigay din po pag-asa sa iba. Marami pong salamat, Diyos. Diyos na pinagmumulan ng pag-asa dahil ikaw ay buhay. Salamat sa katotohanan ito. At itong katotohanan ito ang nagbigay sa amin ng lakas para harapin yung hapon. At bukas sa aming buhay na uncertain, o hindi namin alam ang pag-harapin. Pero tinatatag namin yung aming sarili sa iyo, Diyos. Diyos namin buhay at Diyos na pinagpupunan ng aming pag-asa. Ito po kami dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa pinagmumulan ng aming pag-asa na si Jesus. Amen, Amen, at Amen. Isa po magandang umaga sa ating lahat. Ngayon po ay nadakot tayo sa ating communion o sama-samang pag-alala sa ating buhay, kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kanina po pinag-usapan natin sa mensahe na haharapin mo natin yung pagsubok na ating kakaharapin sa mensahe o sa salita ng Diyos, pagtatag ng ating sarili sa salita ng Diyos, paghawak sa presensya niya sa ating buhay at sama-sama bilang komunidad na nananampalataya. Ngayon po, sa sulat po ni Lucas, lagi po maaalala at makikita niyo po dyan na tuwing sasabit po sila sa pagsasalo-salo, lalo na po dun sa punto po ng resurrection, yun yung nagpapaalala o doon nila nakita na ating Panginoong Hesus ay kasama-kasama po nila sa mga pagkakataon po yun. Sa umaga po ito sa ating pagdilay-nilay at pag-partake ng ating communion, makikita natin yung mga elemento ito sa ating pagpapatuloy. Ang salita ng Diyos, ang simbolismo ng kanyang presensya na sumasa atin, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. At yung gagawin natin, yung sama-sama pag-alala. Ito yung nagbigay sa atin ng lakas ng loob sa pagharap po natin ng hamon na ito. Salita ng Diyos na ating itatatag ang ating sarili sa presensya ng Diyos na sumasa atin at yung pag-alala po natin na sama-sama. I pray as we partake the elements of yung ating communion service of this morning, it will strengthen our faith. As we look unto Jesus, the author and perfecter of our faith, and His death, the fulfillment ng pag-asa at kaligtasan natin. Together as a body of Christ, ito pinibigay sa atin ng lakas, tangan yung pag-asa at mensahe ng kaligtasan ng Diyos na siya naman magpapatibay sa atin bilang komunidad, personal din po, at yun din po yung tangan-tangan natin na ibabahagi natin sa mundo. Kaya niyo pong magpalaki ko at ipanalangin yung ating sarong at tinapay. Tayo po ay umako sa ating Panginoon sa pananalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong hindi nagmamaling na pag-ibig sa amin. Maranasan namin ang presensya po ninyo sa mga pagkakataon na ito. As we partake the bread, symbolizing your body. As we partake the wine, symbolizing your blood, na sa kapatawaran ng aming kasalanan. Lord, ito po yung magbigay sa amin ng lakas ng pananampalataya at maging totoo yung presensya niyo po sa amin sa simpleng pag-alala po na gagawin po namin sa umagang ito. Sa kanilang nakatahanan ng aming dalangin, tayo po magpaala sa aming gagawin. Maisentro namin ang aming puso sa iyo, mapagnilayan po namin ang pagkilos mo sa aming buhay, at tinatatag din po namin yung aming sarili sa inyong salita, sa inyong presensya. Sama-sama po kami. Salamat po, Diyos. Hihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang.
at katagpuin niyo kami sa aming mga kahinaan. Pagpalain niyo po ito, tinapay at saro na aming pagsasaluhan. Ito po'y maging matibay na simbolo ng inyong pagpisan sa amin at pagliligtas sa amin. At yun din po naman ang takal namin na mensahe ng pag-asa para sa mundo at para sa iba. Ito po ang aming dalangin na may pagpupulit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ulit po natin ang ating mga tinapay sa inyong pong mga tahanan. Dumambot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin po natin ito na may pagpapasalamat at pag-alala sa ating Diyos. Gawin po natin ito. Kunin po natin ang ating saro. Pagkatapos, lumangkot siya ng copa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay umiinom ito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo na ibinubuhos para sa kapatawaran ng mga. Gawin natin ito na may pagpapasalamat at pag-alala sa ating Panginoon. Sabi-sabi po natin gawin ito. Para po magbakas sa isang panalangin at pasasalamat, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, salamat. As we remember your death, the cross, ito po'y magbigay sa amin ng tibay at kalakasan. Salamat po, Diyos, sa katotohanan na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, Diyos ng aming pag-asa. Pero ikaw rin po ang Diyos na nakikipisan kasama namin sa paglalakbay. Panginoon, sa pagharap po namin na hamon na aming kinakaharap bilang bansa, bilang bayan, at bilang mundo. Panginoon, yung aming sarili ay sinasandal namin sa katotohanan na pinagnilayan po namin at inalala sa umagang ito na ikaw, Diyos, ay nag-alay ng iyong buhay at ikaw ay muling nabuhay para bigyan kami ng kaligtasan at pag-asa. Salamat sa katotohanan iyon, doon namin sinasandal at pinapahinga yung aming pananampalataya sa iyo, Diyos, sa mga katotohanan iyon. Ito po ang aming pananalangin na may pagpupuri at pagdakila at pasalamat sa kaligtasan na aming natamo sa iyo, Jesus. Amen. 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 Isang magandang umaga po muli sa ating lahat at Happy Easter Sunday po muli sa atin. Nawa po ay napagpala tayo ng mga salita ng Panginoon na narinig po natin ngayong umaga. At para po sa ating mga announcement, binabati po natin ang lahat na mag-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong April. Ayan, so for the third week of April. Ayan, so binabati po muli natin si Jonah na nag-celebrate ng kanyang birthday noong April 8. And binabati din po natin si Kuya Ben Francisco na mag-celebrate po sa April 17. Ayan. And sa April 18 naman po ay kaarawan po ni Jana Velarde. Ayan, Jose. Ayan, so si Jana po. Ayan, happy birthday Jana. Ayan, and sa next week naman po yung iba pa natin mga mag-celebrate ang kanilang mga kaarawan. And reminders din po para sa ating announcement. Tuloy-tuloy po yung Youth Bible Study. So, abangan nyo na lang po yung announcement ni Kuya Jaime sa youth group. And tuloy-tuloy din po ang ating week service o ang ating prayer meeting na ginaganap po tuwing 7:30 in the evening. Request po na ang ating pong mga prayer request ay pakibigay na lamang po in advance. Ayan, para po ito ay maisama po natin sa ating midweek service prayer items. And
week po ay babalik sa 9 o'clock a.m. And para po sa 10 o'clock po pala. Ayan. So, miss ko na po ang church. Ang ating pong family of the week next week ay ang De La Rosa family. Ayan. So, ngayong week po, the Guzman family, and next week po ay De La Rosa family. And, yun lang po. Nawa ay pagpalain po tayo ng Panginoon kung nasan po tayo naroon ngayon. God bless po sa ating. Para po sa ating closing prayer and sa ating benediction ng ating pong pastor. Tayo po ay magwakas sa pananalangin at yung ating benediction din po at yung ating tugon sa benediction po natin ng ating amin. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa pananalangin. Salamat po, Panginoon, tunay na Ikaw po ay buhay. At dinedeklara po namin yan sa umaga po ito ng sama-sama at may pananampalataya. Yung Diyos namin ay Diyos na buhay. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo na inalala po namin sa nagdaang linggo. At salamat, Panginoon, sa pag-asang na nagmumula sa iyo na inaalala po namin sa iyong muling pagkabuhay. Salamat sa mga katotohanan mong ito. Hindi man kami karapat-dapat pero talagang naranasan namin, naramdaman yung inyong napakayamang biyaya at pag-asang nagmumula sa inyo. Nanadalangin din po namin ang aming family of the week at the Guzman family, Panginoon, samahan niyo po sila sa inyong mayamang biyaya, sila Kuya Leo, at sila Ate Ting, Panginoon, sa kanilang samahan, at yung kanilang dalawang anak. Lalo po sa mga pagkakataon na ito, i-sustain niyo po sila emotionally, physically, psychologically, spiritually. Panginoon, kayo po ang magpatibay sa kanilang samahan, ilang pamilya, at kanila rin po pala ng palataya. Pagpalain niyo po sila ng malakas na pangangatuan, palain niyo rin po sila ng matibay na pananampalataya at matibay na samahan. At ilayo niyo po sila doon sa mga karamdaman na nauuso po sa aming bayan, sa mga pagkakataon na ito. Mahabag po kayo sa kanila, inyo po silang pagpalain at laging bibigyan ng pag-asa at payapain ang kanilang loob. Abutin niyo po ang kanilang sitwasyon, abutin niyo po ang kanilang panalangin dahil alam po namin, hindi po maiksi ang inyong mga kamay. Siya rin po manunood, Panginoon, kayo rin po ang nakakaalam sa kanyang sitwasyon, Panginoon. Amin po dalangin ang inyong pagbalot sa amin, ng inyong lakas, ng inyong proteksyon, ng inyong pag-asa, ng inyong kapayapaan. Yan po ang aming dinadalangin at ang amin din po pinag-aawakan. Abutin niyo po yung aming mga kapatid dahil alam din po namin, hindi po maiksi ang kamay ninyo para abutin yung aming kalagayan at aming mga panalangin. Sa iyo namin ito binabalik na may buong pusong pasasalamat at pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sa katapatan at kabanalan ng ating Diyos Ama, sa pag-asa at pagliligtas ni Jesus, sa kapayapaan at pakikipisan ng banal na Espiritu, tangan ang pag-asa at kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesus, atin po itong dalhin at ibahagi sa iba sa pagharap natin ng panibagong lingkod. Tanggapin natin ang pag-asa, lakas ng loob, at tibay ng pananampalataya upang sa gayon mabahagi din po natin ito sa iba sa pangalan ng Ama, ng ating Panginoong Jesus, ng banal na Espiritu. Amen. 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 To you.
isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. At muli, paghawakan po natin yung mensahe ng Easter Sunday. Ang ating Diyos ay buhay at dahil po doon, tayo po ay may pag-asa sa buhay. God bless you po mga kapatid.